Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin, kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Paano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Anong sinabi mo, Brando? Napasok na naman ng mga pulis ang isa sa mga kapasugalan mo? Opo, tita. Ah, At ang masama pa nito, may nahuli silang tauhan natin. Hindi na ako magtataka kung bigla na lamang may babalita na sangkot ako sa sindikato. ha? Bakit naman? Dahil nakita ko mismo ng pulis na yon. Ano? Nakita ka ng isang pulis? Oo. Nakita niya ko mismo sa loob ng pasugalan. Inutos kong barilin siya ng mga tauhan natin. Pero madulas siya. Nagawa pa niyang makipagbarilan na mag-isa. At nagkaroon pa siya ng pagkakataong makatawag ng backup sa presinto. Ano? Oo. At isa pa, ilan sa mga tauhan natin ay nahuli. At malamang, pinapaturo na sa kanila kung sino ang namumuno sa sindikato. Talagang pinaamin na ang mga tauhan mong nahuli nila. At malamang, tinorture ng mga alagad ng pulis para paamin. Kaya nga naging sunod-sunod ang mga pag-raid sa mga pasugalan natin. At ang mga gunggong na yan, kaya dapat lang sigurong mawala na sa landas ko ang gunggong na pulis na yon. Anong ginagawa ng ama mong hepe? Ano pang silbi ng pagkakaroon mo ng ama na hepe kung hindi mo ito malulusutan? Lalo na't congressman ka. Sa taglay mong impluensya, napakadali mong lusutan ang gusot na ito. Pero ano nangyari, Brando? Sagutin mo ako. Anong nangyari?
Ano? Kuya mo? Hinuli ko? Oo, hinuli mo ang kuya ko. Kaya asar na asar siya sa'yo noon. Pati nga ako, nainis sa'yo eh. Kaya hindi na nga kita tinawagan pa. Ganon ba? Naku, pasensya ka na ha. Hindi ko siguro namukha ng kuya mo. Kaya ako siya hinuli. At isa pa, hindi naman ako basta-basta nang huhuli. May violation siguro siya. Kaya ako siya hinuli. Kunting bagay lang eh. Hinuli mo na? Hindi mo na pinalampas? Pasensya na. Pero alam mo naman sa klase ng trabaho ko, walang kaibigan. Walang kamag-anak. Kung nahuli kong sumumoy sa batas, talagang huhulihin ko. Siya nga pala. Talaga bang si Congressman Brando Sanchez ang kuya mo? Ibig mong sabihin ang kuya Brando mo na congressman na ngayon? Bakit? Di ka pa rin ba naniniwala sa sinasabi ko? Tingnan mo naman ang apelyido ko at apelyido niya. Malay ko, kapilyedo mo lamang siya. Hindi Talagang kuya ko. At kunting violation lang daw yun eh. Hindi mo na pinalampas. Nuli mo na. Ako naman, classmate, huwag ka nang mag-alala. Kung magkikita kami ulit ng kuya mo, ay magpapaliwanag ako. Talaga? At dahil sa sinabi mo yan, mag-o-order ako ng halo-halo sa kilalang fast food. Talaga? Oo. Teka, kukunin ko ang cellphone ko sa loob ng office ko ha, para makapag-order na ako online. Salamat ha. Oo. Ayun na si Althea. Kawawa naman. Walang kaalam-alam sa ginagawang kapabalaghan ng ama at kapatid niya. At sa ginawa ng amang hepe, lalo lamang niyang pinapatunayan na may alam nga siya sa ginagawa ng kanyang anak. Tama. Bakit nga ba hindi ko naisip? Lihim akong magtatanong-tanong tungkol kay Hepe. Kailangang masubaybayan ko si Hepe. Kung kasabot nga ba siya ni Congressman Brando Sanchez. At hindi katakataka yun. Dahil anak niya mismo ang nasasangkot sa krimen. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinasabi ni Nathan. Pero hindi lamang siya ang nagsasabi. Maging ang mga pulis na rumesponde, ayun din ang kanilang sinasabi. At sa mga sinabi ni Nathan sa kanya, maliwanag na kumpirmado na siya. Si Brando ang ulo ng sindikato. Kailangan ko lang kumilos at kailangan kong makausap ng masinsinan si Brando tungkol dito. Pero paano nagawa ni Brando? Paano naging pinuno ng sindikato si Brando? Paano? Naghihinig yung cellphone ko. Si Brando pala. Hello, Brando. Mabutit na patawag ka. Bakit, Papa? May sasabihin ka ba? Ano yun, Papa? Sabihin mo na sa akin kung anong dahilan ng iyong pagtawag. At saka ko tatanungin ang dapat kong malaman mula sa iyo. Ang sabi ko, sabihin mo muna sa akin ang dapat mong sabihin kung bakit mo ako tinawagan ngayon. Papa, ang mabuti pa sa labas na natin doon pag-usapan. Magkita na lang po tayo sa isang restaurant. Doon po tayo mag-usap.
Kay Althea palang security agency na yon. Ibig sabihin, legitimate na security agency yon. At walang halong kalokohan. Kilala ko si Althea. Kahit ganun yun, ay may paninindigan kung tama o mali ang isang bagay. At alam ko na tapat siya sa negosyo niyang yun. At kung kay Althea yun, imposible na mahahaluan yun ng hindi kaya-aya. Maliban lamang. Kung maliban sa kanya, ay pinapag-ilaman ng kanyang ama o ng kapatid ang pagpapatagbo security agency na yun. Hindi bale. Ngayong alam ko na si Althea ang manager sa security agency na yun. Pwede akong magtambay-tambay doon. Kahit papaano, ay makakasagap ako ng impormasyon tungkol sa kanyang ama at kapatid. Mamahaling restaurant to. Wala akong matandaan na niyaya mo ako sa isang mamahaling restaurant. Hindi niyo ho ba nagustuhan ang pagyaya ko sa inyo, Papa, sa mamahaling restaurant na to? Hindi sayaw ko, iho. Nagtataka lamang ako dahil ngayon mo lamang ako niyaya sa restaurant ni ikaw o ang taya. Hindi lamang mamahaling restaurant ang kaya kong ibigay sa inyo, Papa. Anong ibig mong sabihin, Brando? Kahit anong magustuhan niya, kaya kong ibigay sa inyo, Papa. Ano bang gusto niya? Damit, sapatos? Sabihin niya. Okay lamang ako, iho. Ang mahalaga sa akin ngayon ay kayo ng kapatid mo. Ang makita kayong dalawa na nasa mabuting kalagayan ay sapat na para sa akin. At panatag na ang aking kalooban. Kaya pala, ano ba yung gusto mong sabihin sa akin na hindi mo kayang sabihin sa akin sa telepono? Papa, alam mong may mga bagay na hindi dapat sabihin sa pamamagitan ng telepono lang. Kung ganoon, ano ang hindi natin pwedeng pag-usapan? At anong sasabihin mo sa akin ngayon? Hindi ba may dapat kang tanungin sa akin, Papa? Oo. Ano ba yun? Alam mo, may sinabi sa akin si Rethan na dahilan kung bakit siya nagpunta sa sinasabi mong pasugalan mo. Ho? Ano daw yun, Papa? Na prat mo lamang daw ang gymnastic na yon dahil ang totoo pasugalan ang nasa loob nun. Magsalita ka, Brando. Totoo ba ang inaakusa sa iyo ni Nathan? Isa ka nga bang pinuno ng sindikato? Papa, totoo yung sinabi niya sa inyo, Papa. Totoo ang sinabi niya. Isa akong leader ng sindikato, Papa. Ano? Batchmate! Mabuti at napasyal ka ulit dito sa akin. Oo nga Wala kasing magaw sa bahay. Siya nga pala. May dala nga pala akong
apple mango. Yung paborito mo. Talaga? Oo. May kutsilyo ka ba dyan? Oo. Sandali lang ha, at kukunin ko sa kusina. Huwag mo nang dalhin dito ang kutsilyo. Dudumi pa itong receiving area. Nakakaya naman sa mga kliyente mo. Ang mabuti pa, dalhin mo na lahat ang manggang ito at sa kusina mo na balatan. Paano kung may dumating na kliyente? O di tatawagin kita at ako na lamang ang magbabalat ng mangga kung hindi ka pa natatapos. Sige na. Kinayang mangga at babalatan ko na. Ito. Ayan. Walang kamalay-malay si Althea. Pasimple kong titignan kung may CCTV camera dito. Sa bandaran may CCTV camera. Meron pa kayong iba? Wala na. Ang dala kong CCTV camera. Saan ko kaya kakabit ito? At may kakabit ko kaya habang nasa kusina si Althea na nagbabalat ng mangga. Nag-ring ang phone. Siguradong sasagutin ni Althea yan. Mamaya ko muna papag-aralan kung paano ko makakabit ang CCTV camera. Althea! Ang phone! Nagri-ring! Pakisagot? Ano? Ako nang sasagot? Oo. Sabihin mo lang, Sanchez Security Agency. At tanungin mo lang kung ano ang kailangan. Pagkasabi sa'yo, papuntahin mo na sila dito sa agency. Okay, sinabi mo eh. Sanchez Security Agency, hello. Ano ho? Ano? Isinugod nila sa ospital ang papa ko? Bakit? Anong nangyari sa papa ko? Hindi ko alam. Yun lamang sinabi ng nakausap ko. Isinugod daw nila ang papa mo sa ospital. Anong gagawin ko? Ano pa, hindi pumunta ka na kaagad ngayon sa ospital? Paano tong agency? Paano tong agency mo? Na-hospital na nga ang papa mo. Ito pa ba ang iisipin mo? May hinihintay kasi akong tawag ng kliyente. Ano? Oo. Kaya, teka, pwede bang dumito ka muna sa agency? Ako ang iiwanan mo sa agency na to? Yan ang alam ko. Isarang mo na lamang ang agency na to. Maiintindihan naman siguro ng mga kliyente nyo yun. Dahil nasa ospital ang papa mo. Oo nga. Alam ko. Kaso, yung kliyente naming isa ay nasa daan na. At tanging ang form na to na dapat kong ibigay sa kanya. Yun sana akong gusto kong ibigay sa kliyente ko eh. Ikaw nang magbigay sa kanya. Oo, please. Paano kung may ibang hihilingin sa akin? Hindi ko alam ang ibibigay ko. Wala na. Yung form lang na yun ang ibibigay mo. At kung may iba pang kukunin, ay huwag mo nang ibigay. Sabihin mo na bukas na lang siya bumalik at lahat ng kliyenteng pupunta dito. Babalikin mo na lang bukas, ha? Sige, ikaw nang bahala dito. Kailangan ko nang makapunta sa ospital ngayon din. Na-hospital daw si Epe. Ano kayang nangyari sa kanya? Malalaman ko rin pagbalik ko sa presinto. Pero sa ngayon, kailangan makahanap ako ng magandang mapagkakabitan ko ng hidden CCTV na to. At nang malaman ko ang mga aktibidades ni Brando at ni Hepe. Bakit gayon ka lang? Kanina pa kita tinatawagan sa cellphone mo, pero hindi ka sumasagot. Pasensya ka na, tita. Hindi ko masagot ang tawag mo dahil magkasama kami ni Papa kanina. Pero Ano? bigla siyang inatake sa puso na malamang isa akong leader ng sindikato. Sa wakas. Sinabi mo na sa papa mo ang tungkol sa pamumuno mo ng sindikato. Oo. Kaya ako nag-aalala. Baka kung ano mangyari kay Papa. Eto na yata ang panahong hinihintay ko. Normal lamang yan. Pero hindi naman siguro grabe ang kalagayan ng papa mo.
Baka naapektuhan lamang siyang masyado dahil sa init ng panahon. Wag mo nang masyadong intindihin ang kalagayan ng papa mo. Ang asikasuhin mo ay ang negosyo na ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ang pagkakataon nga naman. Oo. Akala ko, pagtatagal pa bago ko maisakatuparan ang matagal ko nang hinihintay. Ang mapatay si Ricardo Sanchez. Kaya't sasamantalahin ko ang pagkaka-ospital niya para ko siya maipapatay. Atang! Sumama ka ng kasamahan mo. At mayroon akong ipapagawa sa iyo. Dok, kumusta daw ang papa ko? Under observation ang papa mo. Siya nga pala. Hindi sa pinagtatabuyan kita, pero hindi ka pwedeng manatili dito habang sinasagawa namin ang pagsusuri sa iyong ama. Sige po, Dok. Lalabas muna ako, pero siguro hindi man po ninyo na gagawin niyo lahat ang inyong makakaya. Mabuhay lang ang kanyang ama. Oo. Excuse me. Makakalabas ka na. Brando. Tita, kayo pala. Kamusta na ang iyong papa? Nasa ICU pa rin, tita. Ano? Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Kawawa ka naman. Halata sa mga mata mo ang pagod at gutom. Ang mabuti pa, umuwi ka muna. Paano ang papa ko? Wala pa dito ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa pama mo. Ang gawin mo lamang ay kumain sa bahay at saka ka matulog. Maraming salamat sa inyo kung gano'n, tita. Uuwi muna ako para makapagpahinga ako. Ano kaya ang gagawin ni Marita sa ospital? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.